Kumpiyansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo si Inday Sara sa presidential elections kahit walang partido. May ulat dyan si Aileen Taliping. Tiwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng bansa kahit na walang partido. Sinabi ito ni Duterte sa harap ng umuugong na impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa dating Pangulo, pamumulitika at harassment lamang ang motibo sa likod ng mga umano'y impeachment plot laban sa pangalawang Pangulo. Sa kanyang gikan sama sa program sa telebisyon, sinabi ng dating Pangulo na simula sa pagiging alkalde hanggang maging pangalawang Pangulo at Cabinet Secretary ay wala niyang ginawang masama ang kanyang anak laban sa bansa. Malinaw niya na hinahanapan ng butas ang Vice-Presidente para maisakatuparan ang plano ng ilang politiko na nag-aambisyong maging Pangulo dahil alam nila na posibleng kumandidato ang kanyang anak sa pagka-presidente. Nagsimulaan niya ang issue sa pag-question sa intelligence fund ng pangalawang Pangulo at ngayon ay pinapalaki para mahanapan ng butas at magkaroon ng dahilan para isakatuparan ang kanilang planong impeachment. Sinabi ng dating presidente na ngayon pa lamang ay napaghahalata na kung sino ang mga mayroong ambisyong maging susunod na presidente ng bansa dahil nakikita na ang galawan ng mga politiko sa pamamagitan ng paglilipat sa ibang mga partido. Itinanggi naman ng ilang kongresista ang umano'y planong impeachment kay VP Sara. Talaga naman, kahit walang partido, sure win talaga yan si VP Inday Sara. 'Di ba? Ang akala siguro nila, paglilipat sila ng ibang partido ay lalakas na sila, parang sila na ang iboboto ng taong bayan. For your information, hindi naman kami bumoboto sa isang kandidato dahil sa partido. Bumoboto kami, 'di ba? Depende sa kung ano ang nagawa at kung papaano niya tinutulungan ang Pilipinas at mga kababayan natin. 'Di ba? Like for example, President BBM, 'di ba? Binoto ko siya hindi naman dahil sa partido, binoto ko siya dahil sa kanyang nagawa at pagmamalasakit sa Pilipinas. VP Inday Sara, bakit ko binoto si VP Inday Sara? Hindi dahil sa partido. Binoto ko si VP Inday Sara dahil sa mga resulta at nagagawa niya lalo na sa Davao City. So ito yung hindi maintindihan ng ibang politiko. Kahit magsilipatan kayo. Pero pag hindi naman gusto ng tao at hindi naman kayo nararamdaman ng tao, hindi pa rin kayo ibuboto. Yan na ang realidad ngayon. Kahit magsilipatan kayo ng partido, kung hindi kayo gusto ng tao, wala na kayong magagawa doon. Like VP Inday Sara, kahit wala yang partido, kahit mag-isa lang yan, mananalo at mananalo yan. Kasi nasa likod niya ang buong Pilipinas. Di ba? Nasa likod niya ang majority. Kahit magsanib puwersa pa lahat ng politiko at mga tambaluslos na mga politiko, hindi kayo mananalo sa mga Duterte. Hindi kayo mananalo kay VP Inday Sara. O, tingnan mo ang ginagawa ngayon ni VP Inday Sara, di ba? Mas pumanig sa kanya ang mga tao. Mas nagustuhan siya ng mga tao kasi si VP Inday Sara, hindi puro drama. Maraming bumabati ko sa kanya pero wala na siyang pakialam. Focus na lang siya sa kung ano ang kaya niyang gawin, no? At focus na lang siya sa Department of Education at pagtulong sa mga kababayan natin. Habang yung ibang mataas yung ambisyon kung ano-ano na ang mga pinagagagawa, si VP Inday Sara focus pa rin siya sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Kaya siya nagustuhan ng majority, kaya siya nagustuhan ng masa. Hindi katulad ng ibang tambaluslos dyan na lahat gagawin para lang magpapogi, para lang masabing may ginagawa. Pero si VP Inday Sara, ang mga taong bayan na mismo ang nagkakalat at sumusuporta na hindi pilit at hindi bayad.